Kapag-work, naging blessed po tayo makapag-work abroad for 5 years. Being a nurse, and now we're back here, unfortunately because of some issues with the visa. So, obviously, kapag bumalik ka na, tataranta ka na kasi wala kang trabaho. Diba? First, wala kang trabaho. Kailangan yung ipon mo, malayo-layo ang takbuhin. So, this business was introduced by my cousin-in-law, Mr. Syra. Unang naka-penetrate siya sa mother-in-law ko na nakita yung potential ng product because the product speaks for itself. So, like you, I was one of the misinformed. Sinasabi pa lang, may produkto ko, networking yan. Diba? Parang saradong-sarado ko, kaming mag-asawa. Sabi ng mother-in-law ko, sumama ka lang, kukontra ka lang eh. Sabi niya. So, mother-in-law ko, diba? Pinagbigyan ko. 8:30 in the morning, umalis kami kasi may presentation siya. Nung dinidemo nung upline namin, yung product, coming from a nursing field, nakita ko yung effectivity na basa tuyo, at saka yung di ba? Dati naman, wala namang makasakit yung mga lola, mommies natin. Allergies, UTI, walang ganon. Yung mga baby rash, yung mga diaper rashes, wala namang sakit na ganon sa baby. As compared ngayon na napkin, very convenient, nasa grocery, diba? Ang daling bilhin, ang daling magpalit, hindi ka na maglalaba. So nakita ko yon yung benefit na magagawa sa akin ng product. Nung alam nung upline ko na very skeptical ako yung pinagbasa tuyo. So tuyo, di ba? So na-appreciate ko. And from then, hindi na ako nakakontra. So tuwan-tuwa yung mother-in-law ko. Sabi niya, I'm in the right track. Di ba? Nakita ko na parang oo nga, ang ganda-ganda. And then after that, ako na yung nagtanong sa upline ko, nung business side. Kasi nga, syempre, wala kang trabaho, kadarating mo lang. And for us, di ba, we know that nurses here needs to pay certain amount of money in order to get that position, to be employed, or volunteer, to do the volunteering. So, ang sabi ko, nalalaman ko kung magkano yung rate per month. Di, syempre, very disappointing. Kasi hindi naman madaling mag-nurse eh. 3 major exams here and in the States to be a registered nurse. And, di ba, nung nandun ka, you thought that I was on the top of my career. Di ba? Parang, okay, employed, okay to. Kaya lang, nung nagkaroon ng problema sa papel, wala kang choice kundi umuwi. So, parang, habang nasa plane ka, pauwi, kasama mo yung pamilya mo, 2 anak namin, kami mag-asawa, long face. Kasi ano yung buhay doon. Di ba? Naririnig mo, ang hirap na sa Pilipinas, ganito, ganyan. So, parang nung nakita ko yung business, it gave me, realization na baka this will work for me this time. Kasi I was one of the misinformed, kasi nakapag-join ako before. Tapos biniblame ko yun, bakit ganun, hindi naman totoo. Kaya lang na-realize ko, may ginawa ba ako? Sumali lang naman ako eh. Diba? Hindi naman ako, umattend ako thrice, nag-invite ako twice. Hindi naman ako nagtrabaho. So, sabi ko, nung nakita ko yung company, yung product, and the founders, they're very supportive. They give us training. Yes! Woo! They train you, di ba, they break away the fears and doubts. Parang, eto nga naman po ngayon, parang 4th time ko lang, nakatatawag ni Upline June. Parang humahaba na yung sinasabi ko. Dati, ang hiya-hiyain ko eh. So, di ba, they train you. And ang maganda pa yung sincerity eh. Tsaka they work like a family, yung mga core leaders, founders. Doon ako na-amaze. Sabi ko, siguro kaya hindi ako nag-succeed before, nung mga kabataan days ko, hindi pa ako nag-nursing. Is because wala ako nakikitang ganito. Kasi pumasok ako ng networking, bata ako, wala akong alam. Diba? So ngayon, I'm very happy na we're here with the MKI. Ako officially, 22nd day naming mag-asawa being a member. And we're doing very good. Wow. So as of today, we have, tomorrow may mag-join 6 direct referrals. So,
nag-hard sell na, kasi ganyan maganda yan, hindi ganon. Kasi the product speaks for itself. It brings awareness, di ba? Yung diniscuss ni Sir na time freedom and financial freedom, winner talaga. And the small money versus the big money. Dapat tablan tayong lahat doon eh. Parang, di ba, parang hindi ka tinablan, hindi mo naiintindihan. Di ba, minsan, may ganun talaga eh. Tama eh. May ganun eh, parang hindi mo nakuha yung, di ba, parang, pero talagang ganun. So, go on and go to your next prospect. Ganun lang talaga. So, yun lang po. Yung husband ko naman, Ito, mas... kailangan ko ibigay sa kanya. Mas... Oo. Yeah! Magandang umaga sa inyong lahat. Boto niyo ako sa susunod. Dadagdag ko lang dun sa sinabi ng wife ko. Bali kasi nung habang nasa States kami, hindi ako pwede mag-work doon. So, nag-aral ako ng culinary. So, actually, ayun, I'm a chef by professional. So, nung umuwi kami dito, nag-apply ako sa mga hotels. So, pinadad naman, nag-work ako sa Mandarin as a chef. Actually, 3 months lang ako nag-work doon. 3 months. Nag-resign ako December. Pero mahabang story yan, hindi ko nakikita. Tapos, nung January, every Sunday kasi pumupunta kami sa mother ko sa Antipolo. So pagdating namin doon, nakita ko si Kuya Sai. Mas matanda ka sa akin, ha? Nakukuha na, bro! Matatanda sa akin yan. Nataba. Dahil nakita ko siya, nakatalikod. Sabi ko, mukhang kilala ko to ah. Tapos pagharap na ko si Sai nga, bumaba kagad ako. Sabi ko, ano naman to? Ano na naman tong pinasok ng nanay ko? Hindi, totoo talaga. Sabi ko, parang ano to, mukhang maluloko na naman ah. Sabi kong ganon. Talaga kami mag-asawa, bumaba kami, hindi namin pinakinggan talaga yung kung ano man yung dinedemo niya. Kasi wala talaga kaming pakialam eh. Tapos after no, nung tapos na, umakyat kami, sabi ko sa nanay ko, o ano, naloko ka na naman. Ito talaga, gusto ko lang after nun, the rest is history. Gusto kong nilunok ko yung pride ko. Tingnan mo ngayon, nandito ako. Hindi ko talaga ma-imagine yung time na yun tsaka ngayon kung bakit ako nandito. Tsaka parang blessing na rin na nag-resign ako, tapos biglang dumating tong si Kuya Sai. Yun, tapos ano lang talaga eh, yung actually namulat ako nung nakapag-attend ako ng goal setting ni Kuya Jun. Yung pwede yun. Yun, parang kasi actually lagi nang sinasabi ng wife ko, skeptic ako, skeptic siya. Sa loob-loob ko, ano nga ibig sabihin ng skeptic? Sabi ko, ito ata yung dinadaanan ng book tsaka wiwi natin sa bahay. Septic! Ginawa ko ng pelikula, di ba? Sabi ko, parang ito ata yung... Hindi ko talaga Tapos yun, minsan nga, nag-aaway na kami yan. Sabi ko, minsan gabi na umuwi eh. Kasi mga 12 na, tinatapos yung NDO, OPP. Minsan pinagtatasi ko na siya, hindi ko na siya hinahatid. Sabi ko, mag-isa ka na lang. Tapos after nga nung goal setting, namulat yung mata ko. Kaya ngayon, to make the short, nandito na kaming dalawa. Hindi ko na alam kung anong ginagawa ko, nababaliw na ako talaga dito.